Samantha, tumibay sa likod ba. No? So I believe, no, this is the promise of the Lord, no, nga ang iyang mga kanakan mo excel in every aspect, no, silang kinabuhi mapa-eskwelahan, trabaho, negosyo, there will be excellence. Amen? So right now, no, as the word of the Lord says, every tribe will worship the Lord. Pwede ba manindog ta? Let's welcome one another with a smile, no? Let us greet one another a happy Lord's Day. Sige, let's roam around, no? Maglibot-libot ta, and let's greet a happy Lord's Day. Dios. And right now, let us extend our hands. As Heavenly Father, Lord, we represent our tribe, Abba Father, Lord God. And as your word says, O God, every tribe, Lord, will worship you in spirit and in truth, Abba Father. Nga Lord, ang tagsa-tagsa naman o Diyos, kapanimalay, O God, amon Lord, ni mga kapriyantihan, Abba Father, Lord God, will worship you in spirit and in truth, Abba Father. And Lord, salamat, O God, even Lord, the word, O God, of Joshua, O God, as for me and my house, we will serve the Lord. I speak, O God, the Lord, maabot sa imong mga tiilan, O God, ang matagbanay, O God, na araw-araw na di Abang Father, Lord God, Lord, to the Ignoro family, sa Libumbang family, O God, Liberato family, O God, Victoria family, O God, Intino family, Lord, Tumibay family, O God, Orlando family, Lord, Bawi family, Abang Father, Lord God, Ispina family, O God,
Even, Lord God, to Bumbanwa family, Basbanyo family, Lord God, Haboneti family, Tumenes family, Abba Father, Lord God, Haroso family, Lord God. Salamat, Abba Father, Lord God, Estemo family, Sario family, Lord God. Salamat, Lord God, at every family representative, O God, Lord, maabot ra sa imong tilan, Abba Father, even, O God, Cathedral family, Abba Father, Lord God. Salamat kayo, Lord God, nga Lord, ikaw, O Diyos, ang magtatandog, O Diyos, sa matag kasing-kasing, Lord God. Because as your word says, O God, nothing is too hard nor difficult in your name, Abba Father. Salamat, Lord, even sa amon, O God, nga panimbahon karon nga takna sa kabuntagon, Lord. Salamat, gid Lord, nga wala mo, O Diyos, gindalok ang imo nga presensya. Salamat, Lord, kaya padayon ka, O Diyos, nagatuaw ka na mo, Lord God. And salamat, Abba Father, Lord God, nga Lord, nalipay ka, Lord, sa amon kahalad nga sinunog, Abba Father, Lord God. And salamat, Lord God, nga ikaw matuboy mahimaya, Lord God. And salamat, Abba Father, Lord God, nga Lord, ang imong mga kanangkan, O Diyos, nagiuhaw, God, imong pagapunon gayon, Abba Father. And Lord, let your word, O God, Lord, mabutang, O Diyos, na matag kasing-kasing, Lord God. Let your word, Abba Father, Lord God, mahimo na mo, Lord God, kinabuhi, O Diyos, nga Lord, pinaagi, O Diyos, sa imo nga matahong nga mensahe, Lord God. Mabalik kami, Lord God, sa amon nga tawag, Lord. Mabalik kami, Lord God, sa amon nga identity, Abba Father, Lord God. And I speak, O God, upon every heart, O God, a heart that will yearn for your presence, Abba Father. A heart that will long for more of you, God. A heart that is hunger and thirst, O God. Nga Lord, mo tuman, O God, bubuhat, O Diyos, sa imong kabubuton, Abba Father. Lord, balaan, O Diyos, sa imong mga kanakan. Balaan, O Diyos, ang imong nga mensahe. Balaan na, Lord God, even ang karon, O God, nga kaninga place, Abba Father, Lord God. In salamat, Abba Father, Lord God, nga Lord, ikaw magapulong ka na mo, Lord God, pinaagi sa imong balang Espiritu Santo. Lord, believe your name as our King of Kings and Lord of Lords, O God. Sanctify us by your blood. Dihugi, O Diyos, ang matag isa, Lord God. Even, O God, ang imong ubos nga alagad, Lord. Ang matag pulong nga muguwas ako nga bakba, Lord God. Ikaw magadihog, Abba Father. And I speak, O God, sa tanan, O God, ganaluya. Ikaw mag-restore. Salamat, Abba Father, Lord God, sa tanan, O God, na walaan sa pagtuo, Lord God. Let faith be rise up in Jesus' name. And salamat, Lord God, nga Lord, ikaw, O Diyos, magapadayag, O God, sa imong pagagamhanan nga Ginoo nga among gialagaran. Dalagon ka sa walay katapusan, sinit by your blood, and all the people of God will shout, Amen and Amen. Papangalan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. And right now, no, the Word of God says, in John 1:12, no, ang baya dito, paano daw ta mahimo nga anak sa Ginoo kung kita mutuo kag modawat sa iya. Na pwede ba natin i-flash sa screen in John 1:12? To those who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Ang bali mo katapad, anak ka sa Diyos. So ang tanan galing nga modawat, tanan galing nga mutuo kay Lord, mahimo niya nga. No? So glory to God, tungod kay karon nga adlaw sa kabuntagon, nahimo ka nga anak ni Lord. Our topic for this morning, entitled, Choosing Your Identity in Christ. So what is our identity? No, sino ba ta atubangan ni Lord? No, hambali mo katapad, anak ka sa Ginoo. This is our general call. We are child of God. This is our identity. Una sa tanan, anak ka sa Ginoo. Of course, some here are father, mother, children, tama? Iba, trabahante, negosyante, estudyante. Ang iba, bakante. Tama? No? But sa tanan nga palapit kay Lord, mahimo niya nga anak. And before pa man dadalaon ni Lord sa atong nga special call, kinahanglan natin maintindihan, ano ba katubangan sa Ginoo? Ano bang atong nga identity? No, one day, ang iban rin maging pastor. Ang iban maging apostle. Ang iban maging great evangelist. Ang iban maging teacher. Ang iban maging prophet. Pero mag-start na tanan sa atong identity, sino ba ta atubangan sa Ginoo? Ano bang atong tawag una-una atubangan ni Lord? Di ba nag-start ang atong nga relationship? Nga gusto ni Lord nga mabalaan naton ni, kung di nag-start ang atong nga relationship, para may ara kita sang balikan. So this time, may mga pictures nga ipagawas, no? Kaya ako man nag-preach, no? So this is my kanang journey dira kay Lord.
So of course, no, naka-divine encounter ko last 2018, October 27, 2018. But since childhood, no, ginadala na kami sa simbahan. No, ginabira na kami sa simbahan. No, so sige, balik na kadali. No, may mga story ni siya behind. No, amo ni siya ang first ever nga recognition ko. No, LTP1. No, so ano pa ko lang slim. No, wala pa sang buot. No? Wala pa ko problema. Gamay pa lang ang problema. No, karon gamay gapon tungod kay mas dako ang ato nga Ginoo nga ginaalagaran. Amen. No? So this is my recognition. Sige, next padayon ta. So ang journey is hindi siya dali. So glory to God, no, after naman makadiin ni, of course, Steph prayed for this mga magkaroon sang makadiin sa Sorala. So answered ni Lord through Luella and I. Then glory to God, no, after that, no, gitawag pud si Cha. No, nga grabe kid ka on fire, no, grabe ka evangelist, no. So amo ning mga after nakadiin ni Cha, no, mga pinsan niya, best friend ni Sam, si Shaska, no, gamay pa si Shaska, no, karon ano na, no, dako na, tangkad na, no, of course, no, Luella, si Maika, no, si Kaizel, of course, mga team Sorala ni siya nga nakadiin towards, after ni Cha. No, so grabe gali ang kinahimo ni Lord sa matag kinabuhi. Pero kaning nga time, general call pa lang ni, no, anak kami sa Ginoo, no, we are the child of God. Sige, next. Sige, next slide. No? So, kaning siya, no, amo ning gihatag ni Lord nga opportunity. So, kaning kaning babae, isa ni siya gina-care group ko sa boarding house. So, this time, naka-graduate siya, nakapasa siya, gi-invite niya ko nga mag-speak sa tampakan. No, kung tanawan natin, hindi siya nang-speak nga, parehas sila, kailangan padawat ba? Di ba? When there is opportunity, then kailangan i-grab. So, walang nag-start sa ako nga una-una, o sige, pag after ko di ba encounter, maging pastor na ko, no. So, ako nga identity nga ginadala per me, anak ko sa Ginoo. Kaya anak mo ko sa Ginoo, kinahanglan na ito mag-share. Because that is our general call to share. Next slide. Next picture. Ito, sa banga ni siya. No? So, this was last mga 2021, no? Banga National High School. So, si Lord, naghatag siya sa opportunity sa church nga makashare, no? Through the life of Pastora Marmela. So, kami tira support, no? Of course, mo intercede, mo pray, and syempre, mga Ilonggo, di ba? So, ginaalaw ni Lord nga kanang maintindihan nila ba kung ano gid ang kaluwasan na ginatawag. Okay, next picture. Kani siya sa City High. No? So, nga gina-share ko ni. No? Para maintindihan natin nga ang journey gali hindi siya kana automatic i-promote ka sa Ginoo. Step by step. So, kani sa ano siya sa City High sa Jensen. No? Ako dati, di ba, na-share ko sa inyo, wala ko sang direct disciple. Ang ginahimo ko, ako tingsalo. No? Ako ang naglakat sa mga schools para mag-oversee. So wala ko sang direct disciple, but glory to God, because it was the Lord nga nag-speak sa akong nga heart. No? So kanina tayo, nagka-conquest kami, nagka-care group kami sa sulod sang campus. Okay, next. Next picture. So kani siya, God has kung tanawa na kung kanang naputol, si Pastora Beth Ontoy na siya, and Pastora Romela. No? Kanang nga time, no, gi-allow ni Lord na maka-join kami sa anniversary sa Cotabato. Nga gina-share ko ni. Actually, wala mo ko nag-start na nag-preach tayo yun. Nag-start ko sa upod-upod. No, nahagadan. Sige. No, nahagadan. Okay. That's why kung hagahadon kita, say yes. Kaya dila kita mag-grow. Ay naaman, makita natin ba ano ilang-ilahimo? Ay, mo galing next time ko ako sa buon. Amo na ning himuon ko. No, kaya naaman. Hambalay mo katapad, may tawag ka. Makahamba ka nga, ay ako, wala ko tawag kay malam na ko. No, wala sang malam matubangan sa Ginoo. Kita tanan, kita gana ni Lord sang amo na karon nga edad kitungod. Dira ka gitawag ni Lord, dira ka nahimo nga hinog. Okay, next picture. So this is my journey. Sige, next picture. Okay na ba? Okay. Muna siya sa boarding house. No? Kanina tayo, mga care group.
lagi na share ko ni, when there is opportunity, ako personally ako, ano gid gather. Dati, hindi pa man gid ko hanas. That's why, ara si Pastor Marms and Mikay. Tama? Kaya man, ano lang ko, invite sila, share. O, di ba? Kung hindi pa man gid ko hindi pa man gid ko kanang hawod mag-share, then we have the leaders. Amo nang ilang role. No? Nga maupod sa aton, mag-guide sa aton, until such time na buyan na ta. No? Pero nag-start kita nan sa tawa, sa imo nga general call. Child of God. Okay, next picture. So, kaninga time, no, gintagal kami ni Lord sa opportunity, no, sa amang school. No? Nagtugtog sila, na si Art, no? Tapos, gi-invite, no, na mag-share na siya during sa graduation, before ang graduation, baccalaureate, no? So, I tell you, wala ko nag-start nga, nag-preach ko. Nag-start ko sa upod-upod. No? So, hindi ka rin siya ka ng automatic. Kaya man, nakita ni Lord ang imong kasing-kasing, kulpaan ka pa. No? Nakita ni Lord, imong kasing-kasing nga daw, basi kung ikaw mag-speak, mag-wow ka. Mag-rahab ka, no? Basi di mo matapos pa, mag-back out ka. Ganito siya. No? Kakurog ka na, no? So, nag-start ko sa upod-upod. Next picture. Okay. God has given us the opportunity nga makashare sa Ala Valley Academy. No, so si Steph, ang tita niya is kanang si Ma'am Irene. No, so gi-allow ni Lord nga mga baby pa, no? Gi-allow ni Lord nga makashare sa Ala Valley, and I believe na may arang gid si Lord sa mga specific people na ginatawag ang Ginoo. Sige, padayon. Okay, now this was the care group sa MSU, no? With Charlene, of course, no, Luella. No? So, grabe ang journey, no? Grabe nga mga schools man ang gi-allow ni Lord nga malaktan ko nga ma-oversee. No? Kasi maghamba ka mga ibig sabihin gali isang gitawag ni Lord si KD, wala na sang si Pastor KD, wala na siya nagtatrabaho. No. Actually, nag-work ko sa that time. Hambal nila kung gusto may paraan. Kung ayaw, maraming dahil. So gusto ni Lord that we will give time to the Lord. Next. Amo ni siya ng office, no, sa accounting firm sa Jensen. No, so amo ni siya ng mga OJT. Kanang OJT sila, okay, career opportunity. No, so i-allow ni Lord nga maka-care group kami until nga maka-graduate po sila. Sige, next picture. Naging part po to sa Asheret. No, sa simbahan. Amo ni simbahan sa church sa Jensen. Nakita niyo ni? Kawayan, lantawan niyo ang trapal. Sige, balik na kadali. Lantawan niyo ang trapal. Di ba? Grabe ka. Kung mag-ulan, okay, move. Backward, move forward. Kung di wala sang tulo, mangita ka sa space mo. Dili nag-start. Nung mga ginang-share ko ni, do not doubt nga gitawag ka ni Lord. Do not despise humble beginnings. Kaya ang tanan nga mga greater, nag-start siya sa gagmay. No, until nga naging part ko sa media, no, kaning diri sa church. Una-una ko namin si Asheret, no, nabutungan lang pag kusini. No, sige, kay wala sa may magano. No, gisuluban dayon sang damit kay wala sang may Asheret, no. Until nga nagilipat ko sa media ministry. The next picture. So kani siya mo ning care group sa GFI. No, sa GFI with Ma'am Julie and Paul. No, so naagi na share ko ni kung diin may available nga mga kalag, lakat ta. Kanya man gitawag mo ta ni Lord para sa kalag. Hambali mo katapat gitawag ka ni Lord para sa kalag. Next picture. Okay, next kanay sa Silway Otso Pulumulo. No, so with mga bagsak family, no, kaning mga magpinsan. Sige, next picture. So again pala, maagi na ginapakita ni Lord para mas butang sa atong nga heart kag mind, hindi wala galing gintawag no nga automatic. May galing isang proseso. Called journey. Okay, ari naman is kanang sa Pulumulok National High School ni sila. No, this time nag-conquest kami sa Ilanga Plaza with the sisters of Princess, mga Villaseral sister. Next picture. So kanina graduate na kami. No? So after 2 years, no?
Sabay ko nag-graduate si, of course, Luella. No, kami ang batch. No, so kaning nga time, amo na ning church, di ba? Kung tanaw na to ng church karon grabe na siya ka ano na, simentado na, pero nag-start siya sa trapal until nga nag-amat-amat. Then after that, after graduate, after 2 years ata, gitawag ko ni Lord, then this was the care group sa Talayig. Then ang mga care group nga iba, wala ko na napakita. But I believe, no, nga, damo sa mga care group nga na-open. Then next, kagamol ni siya karoon ng church. Napalapakalakot si Lord, no? And I believe na hindi lang na ako lang na journey. Of course, with the team, no, Luella, Charlie, no, of course, nag-start sini, no, sa Ligumba family, even the Ignoro family. And I believe tanan grabe siya kanang historic ba? No? Kung tanawan na to, nag-start siya sa Rispan. Hambalin mo katapad, Rispan. So gusto ni Lord nga mag-respond right. Ay nga man, mga generation ang bit naton. Hambal daw sa Word of God, sa isa daw nga mahimong matinud-anon, thousands man ang mahimong matinud-anon. Kung mag-stand ta, thousands will be saved. Pero kung hindi ta mag-stand, wala sing maluwas. No? So kagina, no, nagkanta kita sang Hosanna, di ba? Ano ba ito? Heal my heart and make me clean. So damo ta sang karga, damo sang brokenness, pwede nasakitan ta sa itong pamilya, nasakitan ta sa itong higala, may mga tao nga nakapasakit sa aton. Pero ang sa Word of God, in order na gamiton ta sa Ginoo, magpaayo alay ta kay Lord. Because we cannot give what we don't have. Diba, sometimes yung mga time na nagabalibad kita kay, pwede ikaw lang anay kay hindi ko okay? That is honesty. Amen? That is honesty. Glory to God for your honesty. Pero gusto ni Lord, once nga may healed ka, gusto ni Lord na gamiton ka. Heal my heart and make it clean. Pwede siya ayan na ng preach lang sa Easy Worship, sa Hosanna. Hosanna lang. Ang balitra, heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Ang mata natin, ang makitaan lang sini physical. But God wants us to see in the spiritual realm. That's why we will always ask our Lord, allow me to see things in your perspective, not in my perspective. Sometimes our perspective na natin kay, Lord, wala ito ko na pag-graduate. Lord, hindi man ko kaabalo mag-istorya. Lord, hipuson man ko, Lord. Diba? Lord, busy man ko, Lord. O Lord, hindi man ko manggaranon. Lord, wala mo ko kwarta na ipamirinda sa ila, Lord. Damot tasang mga reasonings. Reason. Pero ba sa Word of God, open up sa kanta, open up my eyes to the things unseen. Lord, ano ba ang nakitaan mo sa sitwasyon ngayon? Lord, ano ba ang nakitaan mo, Lord, nga agi, alam mo, Lord, nga mamit ko din siya ng puso. Nga anak, nabudlayan ko, Lord. Naarap ko sa kalisod, Lord. Because your testing will become your testimony. Di ba kagina itong nag-share, di ba? For 2 years, wala. No, sometimes na-discourage ta, tama? Human as we are, but discourage ta. But glory to God, si Lord faithful. And of course, congrats also to one of our cum laude, no, Ronnie Cathedral, no, sa glory to God, no, sa CIT. No, God is a faithful God. Ang balibo katapat, God is a faithful God. Ang iya gumpisahan sa mga kinabuhi, iya nga pagkatapuson. No, kung makitaan mo subong, ay, hindi ako graduate, Lord, baka graduate ka. Upod ang bulig sa Ginoo. No, kung baka nga, Lord, hindi na ako, Lord, maging successful, mahimo kang successful. Upod sa bulig sa Ginoo. Show me how to love like you have loved. Hambalin mo katapat, kitawag ka ni Lord para man sa iba. Kitawag ka ni Lord para man sa iba. So gusto ni Lord na mahigugma ta sa iban, parihasang paghigugma ni Lord sa ato. The very reason na nagulit ko sa surala, no, Jensen is my life, nakatungatay. Ang bala niya, simple lang. Ipabati sa ila ang gugma nga imo na experience. Grabe, no? Tapos samay to, Lord, tamo naman ito church. Diba?
Actually, damo sang broken family diri sa Surala. No, kag-isa ko dito. No? Nga mo tong word ni Lord. Because tanan ta, nanginahanglan sang gugma. Nangataway mong katapad. Tama? Nanginahanglan sang gugma. No? Mali mo katapad, gihigugma ka sa Ginoo. Gigugma ka sa Ginoo. Gihigugma na ni Lord. We are extension of God's love. Nga gusto natin nga ang tao maabot sa kahayag. Nga ginabira natin sa kahayag. Kaya may ara sa langit ka, impyerno. Doon lang kabutang ang may ara. Langit, impyerno. Kung tuod na nga nahigugma sa mga next generation, even sa atong nga family, that's why nag-stand kita sa throne. Ano pa? Break my heart for what breaks yours. Ano ba ang nagagising sa kasing-kasing sa Ginoo? Itong mga anak niya nga nagtalikod sa iya. Tama? That's why kung may mga tao man tanga, excuse me, before nangalagas na kay Lord, tapos karon, wala natin sila naupod, let's pray for them. No, Lord, ikaw, Lord, magabisita sa ila. Divine visitation. No, para sa Ginoo. Divine visitation para sa ila. Everything I am for your kingdom's cause. So tanan-tanan galing nga ara sa aton. Ano man ang mga utang nga ara sa aton karon para na sa harian sa Ginoo. Alam ka, talented ka, dami ka mag-istorya, o may ara ka sang gasa. No? Tanan nga may ara ka subong para na sa harian sa Ginoo. May kusog ka, may gininhawa ka, kompleto pa ta, para na kay Lord. Mabali mo katapat, ipagamit na kay Lord. Gamit na kay Lord. Kanya, as I walk from earth into eternity. So, ang atong yung pagpangalagad, hindi lang hasta lang buwas, hasta lang next week, next month, next year, no. Until eternity. Ang bali mo katapat, until eternity. Until eternity. Amo ni ato nga pagpangalagad until eternity. So what is our identity? Number one, we are the son of God. Anak ka ni Lord. Ibutang sa imong mga una-una kag kasing-kasing anak ka sa Ginoo. Kay anak man ka sa Ginoo hambal niya, kung kita mangayong iya nga paghahatagan. Kung ang tatay manggaling sa kalibutan, ang anak mangayong sang tinapay, hindi paghatagan sang bato. Kung anak mangayong sang isda, hindi magtagaan sang manog. How much more our Heavenly Father nga tag-iya sa universo? He owns heaven and earth, the universe, all the rubies, all the treasures, iya sa Ginoo. That's why, kung may problema man kita karon, i-claim naton nga anak ta ni Lord. Kay anak man ta ni Lord, hindi niya ta pagpiyaan. Ang tuod-tuod nga papa, wala nagapangpiya. Nahimong responsable nga papa. No? Let's read the word of God in Genesis. Genesis 1:26 to 28. Hambali diri. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish and the sea, And the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals. and over the creatures that move along. So daw ginhimo ta ni Lord in His own image. No? Gin-create ta ni Lord in His own image and likeness. That's why kanang katapat mo karon ang manang hulagway ni Lord. Di ba? Meron sa kinambangan, love one another. Why we need to love one another? Tungkol kay kung hindi kita mahigugma sa kana nga tao, susama lang nga wala na kong gihigugma ang Ginoo. Amen. Di man nato makitaan si Lord physically, tama? But through His people. Habang pagani ni Lord, meron sa isa ka story. Meron sa isa ka story, nagambal si Lord nga, wala nyo kugin tagaan sa pagkaon. Wala nyo man kugin painom. Naghambal ng isa ka tao, Lord, sa diin nga higayon, kaya wala ka namang ginpakaon ka ginpainom. Ano ka ba ni Lord? Sang time,
nga wala mo ginpakaon, kag ipainom ang imong nga isig katawo, ginahimo man na sa. So ang tao gali hulagway na siya sa imahe sa Ginoo. That's why kita nga nauna sa pagpangalagad, mahimo kita nga hulagway. Mahimo kita nga extension. Extension ta sa kasing-kasing ni Lord. That's why we love people the way God loved them. Extension kita sa kamot sa Ginoo. That's why kung may mga panginahangan, we extend help. Extension kita sa mga mata sa Ginoo. Parents, you are just an extension. Ang nag-iya sa inyong mga anak, amo ang Diyos. Extension kita sa dalunggan sa Ginoo. Ang mga tao wala na nakabati sa pulong sa Ginoo, kita to gigamit ni Lord nga pukawon sila. We are extension. Tungod kay gihimo kita ni Lord, sumala sa iya nga imahe. Ano itong atong nga rule? To rule over. Kung ikaw isa ka anak, nag-istar ka sa inyong nga balay, may ara ka ba sa katungod sa pag-abri sang ref or wala? Hinahangyo ko ang young teens, please forward. Ang anak nga ara sa sulod sa pinimalay, may ara ba sa katungod nga mag-abri sang ref? Hindi ka ba mahuya? Manungkap ka dira. Mangita pagkaon, mahuya ka hindi. Diba? Hindi ta mahuya, no? Kahit nga man, nakabalo ka nga, anak ka sang, tag-iya sang, balay. Diba? Biskan hindi ikaw nagbakal. Tama? Tama ba? Biskan hindi ikaw nagbakal. Hindi ka naghago. Pero tungkol kay araw siya sa sulod sang panimalay, kung ano ang araw sa sulod sang balay, imo man. Tama? Amo man na kay Lord. Kaya ara kita sa kingdom ni Lord. Siya ang akong nga papa. Kita iya nga mga anak. God has given us the dominion, the identity as a child of God. Kanina time, si Eva kag si Adan, gihatagan Lord sang authority nga mag-rule over. Mag-take dominion. 27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So babae ka, lalaki. Okay, sabay-sabay na basa in 28. 1, 2, 3, go. Verse 28, next slide please. Next slide. Okay, 1, 2, 3, go. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. So before pamanggali ang multiplication, ang fruitfulness, dapat nakabalo kita, sino tatubangan sa Ginoo? This is the command of the Lord. Be fruitful and increase in number. Wala lang nag-stop na nahimo kang anak sa Ginoo. Pero may ara ka sang tawag. Habali mo katapat, may ara ka sang tawag. You have a special call. May ara ka sang tawag. No, espesyal ang imo nga tawag at tubangan sa Ginoo. God wants you to become fruitful. So of course, sa mga parents, syempre, through sa mga anak, fruitful, tama? Parents, your first disciples are your family, children. Papa, yung mga disciple, yung mga pinaka-disciple na, yung mga asawa. Then mga anak. Kung ikaw, isa ka single pa, that's why in your singleness, be fruitful. Na may mga kalaga maabot sa tiilan sa Ginoo. Amen? Because this is our call. Nahimot ang anak ni Lord, glory to God, pero wala nang pabilin nga nahimot lang ang anak sa Ginoo. May ara ka sang obligasyon kadto. To be fruitful and increase in number. Si Lord hindi siya decreasing. Si Lord naga-increase. That's why ang bali John the Baptist, the more of you and the less of me. Kaya sa time galing nga si Lord more na sa itong kinabuhi,
ma-impart na sa ato ng heartbeat ni Lord. Ano bang heartbeat sa Ginoo? What is the heartbeat of God? Soul. Kalag. Tao. That is the heartbeat of the Lord. Pero balik ko natin, paano ba ka magkaroon sa heart sa tao tungod kay nahimo ka nga anak sa Ginoo? Nahimo ka nga anak ni Lord, ang heartbeat sa amahan ni Jesus ma-impart sa aton. Tungod kay nahimo man ta nga anak sa Ginoo. So karon aton nga tun-an ang nagkalain-lain nga mga persona sa Biblia. Na kung sa diin may ara sa sang identity, but along the way may ara sang failure. Number 1, Esau. Kilala niyo si Esau? Kay sino to di Esau? Si Jacob. So si Esau, kung tan-awon naton, he is the firstborn son of sino siyang anak? Isaac and Rebecca. No? Si Esau, siya ang pinalangga ng anak ni Isaac. The firstborn son. No? Di ba? If you read the entire Bible, ang panalangin, ara gila sa mga eldest. Sila ditong gina-bless ni Lord. What happened is, he lost his birthright. Kaya nga aman, gipagpalit niya sa pagkaon. Subong, hindi pa literal ng pagkaon natin ipagpalit ang ating nga identity, ang ating nga birthright, butang kalibutan, mga butang hindi natin mag-give up, hindi natin ma-surrender. Dahil sometimes mababagal ang panalangin sa Ginoo, tungod kay, hindi natin ma-give up ang mga butang nga gina-crave natin. For example, nag-crave ka sa barkada mo, nga kabalo ka, bad influence. Pag hindi mo na mag-give up, madulang imo nga identity as a child of God. So si Esau, gipagpalit niya ang iyang identity sa pagkaon. He is the firstborn son, heir of covenant blessing. Ang panalangin dapat ara gid sa iya, no? Siya gid ang panalanginan. What happened? He traded his birthright for one meal. Genesis 25:29-34. So basahan lang ninyo na. He lost his identity, blessing, inheritance, and leadership. No? Apat ang nawala na dula sa iya. Iyang identity as a firstborn, ang blessing, kaya nga aman silang gi-bless. Si Jacob. Di ba naghambal siya nga, no, amahalan, wala naging sa panalangin para sa akon. Anambal ni Jacob? Anambal ni Isaac? Nahatag ko na tanan kay Jacob. Inheritance. Na dapat ang iyang generation amo tumusunod. Nga panalanginan sa Ginoo. Next is leadership. Ambal niya, ikaw, Esau, sukad ka rin mag-serve ka sa imo nga Panginoon. Kaya mo si Jacob. Nadulang iya nga leadership. No? Si Jacob na ang nahimong leader. Kung tanawan natin, ang 12 tribes sinagalin sa kay Jacob. Hebrews 12:16-17, Esau later sought the blessing with tears, but could not reverse his earlier decision. Always remember, nasa huli ang wala sa una. That's why mga kabataan, no, this is my encouragement, balik-balik. Sampang galing ka eskwela pa, eskwela ta. Kaya ang pagmahay, wala sa umpisa. Ara sa ulihi. No? Mag-ibihibi, hindi ko maniging gusto. Gusto mo na at the first place. Tama? Always ang pagsisisi wala sa unahan, aral na sa ulihi. Parents, no, kung pwede pa lang, kasi pinako ng anak nga, samtang nag-eskwela. Hindi siya sang chismis, but this is reality. So I have a cousin nga, nabuntis siya, mag-graduate na siya. Nga gina-share ko ni siya, para mahimong sumbanan. No? Kasi minsan, pag wala pa, okay lang, huwag alam magmigo. Tama? So sometimes, nga ang word ni Lord, do not awaken love until the time is right.
Nga aman, actually may anak ka sa dako. May dako nga plano si Lord sa matag isa. Pero mababagan sa mali na desisyon. Mag-ibig na, pati pinsan mag-ibig na, so lang na ko gusto man na. Pero, ang pagsisisi wala sa unahan ara sa ulihin. Of course, may mga past mistakes ang ating mga parents. Pero kita karon, kita karon nga generation, taro nga yung mga kinabuhi. No? Taro nga yung mga kinabuhi. I-align ang imong life dira sa Ginoo. Hindi na natin mabalik pa ang nakaraan. No? Kung ano sila dati. Hindi kita mga ay si mama gani, si papa gani. That is their life, their story. Pero ang imong nga story iba ha. Kung ang parents mo wala nakagraduate din, ikaw maningkamot ka makagraduate. Kung ang parents mo wala nag-stand sa purity din, ikaw maningkamot ka mag-stand sa purity. Kaya nga man, ano ang nag-lost kay Esau? Ang iya lang baka ugalingon nga panalangin? Tanan niya generation. Inheritance. Kung kita karon hindi na mo stand, next generation na naman ang mag-struggle. That's why ikaw karon, ako karon nga nakabati sa Word of God, mo stand ta sa righteousness and holiness. Because that is the kingdom of the Lord. What is the kingdom of God? Righteousness and holiness. Anong kingdom ni Lord? Righteousness and holiness. Namakamba kita nga, ay, ang magaling nung managhalin ang mga tao dira ay grabe kasi. No. The Word of God. Pag hindi na para sa ibang nga tao, para na sa kamaayuhan, especially sa mga nag-eskwela. Nagatuo ba kita nga may dako nga plano si Lord? Nagatuo ba kita? Nagatuo ba kita kung may anak kita nga mahimo nga wala pa sa tama nga panahon may asang consequences? Amen. Nga ang gina-encourage na ni Lord nga mag-align sa iyang kagbuton. Because the word of the Lord says, in the right time, I, the Lord, will make it happen. I, the Lord. No, sa tama nga panahon. Ano ginapa siya ni Lord? Ako, honestly, no? Kami niyo nagit ko. No? Pero kung Lord, wala pa magkapot. No, sometimes, no, in waiting, baka puyan ka. In waiting, Lord, laway ko, Lord, no, Lord. Ano mo na ba, ma-question mo kakugalingon. Pero ba sa word of God? Amo ning season, amo ning mga butang nga gina-break sa generation karon. Okay, pag amo na nga edad siya, dapat mamana ka na. Actually, damo naman ang 30 ang edad nagmahay. Makambakati 30 naman ito nga nagmahay. Because mali ang partner nga kay sometimes, pag malam na, no, may edad na, ano na lang ba, come what may. Miskan sino na lang, okay na, fights na. No, miskan sino na, okay na na. Sunggap na yun, no. May dako nga plano si Lord sa imo nga kinabuhi. No? May dako nga plano si Lord. Next. Many lost eternal purpose by satisfying temporary desires. Ano eh, ginap-share ni Lord. Did you know nga ang, for example, couple, for example, asawa ka, kabalo ba kang imo nga bana, pwede na siya mahimong hinungdan nga makasulod ka sa langit kag hindi ka makasulod sa langit. Nagets ninyo? Kanang partner in life mo nga mahimong nga mabana, asawa, amo na mahimong rason nga maka-usher sa imo palakat sa langit or maka-usher sa aton palakat sa impyerno. That's why we need to choose our partner wisely. The Word of God says, do not be equally yoked to the unbelievers. I think, kay unbelievers naman gali, so pwede gali ko nga sa ano lang, sa church. No? Ang gusto ni Lord, kanang mismo, nakabalok ka, kanang responsable, nagatuo ka, kana siya kung, no? Kaya niya, magdildil ka mo sang asin, kaya niya, huwag ka magbugas, no, di kaya buyayawon. Okay, kasi mabot sa punto sa kinabuhi nga, nagmahay ko nga gibanat ka. Nagmahay ko nga gi-asawa ta ka practice mo kadamak. Uy. No? Yan na. That's why temporary lang ba? Si Lord may tawag. Of course, ang tawag lang na una is eternity. That's why the kingdom of the Lord is righteousness and holiness.
And of course, ginatagan ni Lord sa katungod sa pagpili. Pero ang gusto ni Lord, matag decision nga itong pagkahimuon, sumala sa iya nga kabubuton. Number 2, Samson. Kilala niyo si Samson? No? Ano yung nakalimtan ng iyang tawag? Who is Samson? What is the identity of Samson? Nazarite, set apart from birth, chosen to deliver Israel. Magpagawas sa Israel. May mga pipila ka tao nga nahimo naton nga kanang ara sa aton bawi. Sila nga nga cross. Sila nga mga praise naton nga assignment. Si Samson, ang assignment niya, mahimong gawas nun ang Israel. Kapila bagintan ni Delilah si Samson. So mababae gid gali, no? The role of the girls is not to pursue. The role of the girls is to wait. Ha? Hulata ang lalaki nga i-pursue ka. Ikaw nga babae, o kita babae, magkita. Tama? I-pursue ka, hindi kayo magpakita-kita sa motibo. Pero damo ang nabigyan ng mga calling, tungkol kaya mga babae kids ang mga temptation. Tama? Tambado nila, paano na, kay ara na ang bubudsang manok, alam mo, hindi ka pa magtuka. Tama? Ara ng palay. Tama? Sad to say, ha? Sad to say, this is the reality. No? This is the reality, sad to say. Wala ko na ginahambal tungkol kay limpyo ko. Ginahambal ko na gina-experience ko. Sad to say, damo sa mga babae nga nagalakat sa balaysang lalaki. No? Bisita. No? Dapat ang lalaki ang magbisita. Paubrahan na sa balay. No? Paubraha, magbisakakahoy, pasaguban na. Tama? No? This is the reality kay nga aman. Hindi ko magpakalimpyo. No? Once in my life, na-experience ko na. Maglakat ko sa balaysang lalaki. No, magsulo ko sa boarding house. No, kaya naaman, wala sa guidance. No? Pero sa kami nabalaan ko, wala, kalain dito, no? Ginababa kong galang imo nga pagka, babae. Si Eva, actually, sa time nga nalungkot na si Adan, dito gihatag si Eva. No? Sa panahon nga si Adan, ano siya ba, lonely na siya, lonely na siya, dito gihatag si So mga babae, anong role naton? To wait. Hindi mag-pursue. Hindi magdali-dali. No? Miskan may ala ka pa sang kanang clear nga dream. Hala, sa dream ko gikasal gid kami. Hallelujah. I-wait gapon ang lalaki. Sa dream ko siya na gid to, siya na gid. Hulata ang lalaki nga mag-pursue sa babae. Lalaki ang role niyo mangita. Damo man daw ang babae, pasura. No, diba? Dapat babae. Mangita sang tama nga partner. Amen? Kaya yung mga partner, kung di na tama, ikaw lang magmahay. No, ano nga ba sa mga tigulang? Ginpili mo na ang tusana. Mga lalaki, tama ba sa email? Mga lalaki, maghabaw, ang ako nga sa grabe ka suplada, ginpili mo na ang tusana. Diba? Ang akong asawa, grabe ka. Pinpili mo na ang sana. Kaya ikaw man nagpili sila mga lalaki. Tama? Si Samson, tungod kay balik-balik nga na-compromise siya, na-ignore niya ang iyang atawag. Nga mo ang pagpagawa sa Israel. Ano na ibabaw? Ang iyang kasing-kasing. Nga uros-uros. Mga gugmang nga nag-uros-uros. Gugmang giatay. Tungkol sa gugma na patay na ang tawag. Judges 16:20. He did not know that the Lord had left him. So ang pinakalala nga naitabo, wala lang na gubang iyang tawag apan ang Ginoo mismo nagbiya sa iyo. Actually, ang mga lalaki may tawag na kay Lord. To all the men, you have a great calling. Grabe kadako ang inyong tawag at ubangan sa Ginoo. That's why sa mga lalaki, magpakalalaki kayo. Kung may mga tentasyon na sa kinabuhi, lalaki ko.
I am a man of God. Actually, ang weakness sa mga boys, girls. It's the weakness of the boys, mga bata. He lost strength, vision, his eyes were gouged out, no? Ang iyang mata, gintanggal. No, sometimes kita, pag madula na ang the presence of the Lord, wala na sa clear direction. Kaya nga, wala naman ka nakabalo, confused na ta. Physical blindness reflected spiritual blindness. So kung karon nakabalo ka sa imong tawag, pabirin sa imong tawag. King Saul, dahil si King Saul, the first king, lost his identity as God's chosen king. Siya ang unang-unang ginpiling sa Ginoo nga hari. But sad to say, ano ginamba ni Lord? Nagsubok ko kay ginpilit na ka nga hari. Gabi no? Basi makapasol mga nagsubok ko kay ginpilit na ka. Or basi may mga bana nga naghaban, nagsubok ko kay ikaw nga akong asawa. Meron ba bana? Amen. Wala. Diba? Diba? Basi meron sa mga asawa, nagsubok ko kay ikaw ako na bana. Oh, hallelujah, gitna. Diba? King Saul, his identity chosen by God to lead Israel. Kinpili ni Lord aron pagdumala sa Israel. So what happened? He became insecure and compared himself to David. Naaman, tungod kayo nakasala. Ano ang sala ni Saul? Simple lang. Wala siya nagtuman sa sugo sa Ginoo. Na-disobey siya. Wala naging completely destroy. Naghimo siya sa paghalad na dapat hindi siya maghimo. Simple lang. Hindi pa tama ang panahon, nagsunggab ka na. Huh? That's why may mga consequences. We are not exempted to the consequences. Simple lang, may kinsugon si Lord, wala na nakatuman, napatay. Full of guilt. No? Ang process si Lord nag-depart kay King Saul. Instead of obeying God, he seeks human approval. Kanina, himo na nga human, people pleaser na. No? Ay, gusto ko sa imo nak, mahimo ka nga doktor. It's good. Ha? Pero klaro sa imo ba nga balis ni Lord, mahimo ka nga teacher. No? Paano kaya ano? No, imo nga barkada kay gusto nga mahimo nga dentist. Pero ikaw, klaro sa imo nga gusto ni Lord, mahimo ka nga pulis. So, sino imo nga pilion? Barkada mo? Sabay ka lang sa Agos? No, nag-dentist ka. Ang barkada, kabi ka nag-dentist. Pero ano bang gusto ni Lord? Nakaroon sa mga wala pa nag-eskwela, ask the Lord, Lord, ano ba ang gusto mo nga maging course? Lord, ano bang gusto mo, Lord, ngayon mo? No, we are not people pleaser, but we are God pleaser. Hambalin mo katapat, God pleaser. God pleaser. So what is the result? Fear, jealousy, depression, rage. Even he consulted a medium before his death. Ano na siya? Kipukaw niya si Prophet Samuel. Nag-ask siya sa mga espiritista. Ano nga mali ni Prophet Samuel? Naagin, pukaw mo ko. No, naagin disturbo mo ko sa kong pagpahulay. Nalimtan ni King Saul kung sino ang Ginoo nga iya gialagaan tungod sa disobedience. Kung pilion galit naton ang mga butang ang makapalipay sa tao kaysa sa Ginoo, masubok galit siya. Actually, damo plano ang tao sa aton. Pero ano ba ang plano sa Ginoo? Amen? In my life, my family had a lot of dreams to me. Gusto nila mag-abroad ko. Gusto nila mag-police ko. No? Iisip ko, tungako ko lang guro ako ng kaugalingan. No? Pero ano ba ang kabuton ni Lord? Tungkol kay kung diin ka ibutang ni Lord, dira ka niya i-bless. Siguro karon wala pa man. But I tell you, kung diin ka ginbutang ni Lord, dira ka niya i-bless. His purpose ended in tragedy. Judas Iscariot. Kaya si Judas Iscariot? No?
He is one of the 12 disciples. Now, anong calling ni Judas? May mga parts sa 12 disciples. Pero siya mismo nagbudhi kay Jesus. One of Jesus' 12 apostles. Anong purpose niya? To proclaim the kingdom. Para mas spread ang gingharian sa Ginoo. Pero ano po? Greed slowly replaced devotion. Eventually, he betrayed Jesus. But did you know, si Jesus nakabalo nga si Judas Iscariote, may ara sang struggle. No? Pero ginimo niya nga treasurer. Grabe no? May struggle si Judas Iscariote, pagkabot sa kwarta, pero ginimo niya nga treasurer. Grabe galikid ako ang paglaom sa Ginoo nga mabagot na. Pero gibaligyan niya si Jesus sa 3 silver coins. Sometimes, sa atong natawag, ipagpalit natin si Lord sa damo sa mga nakagraduate sa theology, pero wala sila nag-stand sa tawag sa Ginoo. Tungod kay pigado. Ba nila pigado. But I tell you, kung ikaw anak ka sa Ginoo, hindi ka mamigado. Sometimes, hindi lang ka well off, pero I tell you, ara ang blessing nila. No? Sa mga gitawag ni Lord ng panalangin baka mo? Amen. Kung i-bless ni Lord ang mga tao sa gawas, i-bless mo ni Lord ang iya nga tao mismo. Pero may ara sa process. Ginaproseso ta sa Ginoo. Dati wala alupa, nagalupa. Kung karon disciple na sa iban, sa kadamaan. Wala kasakyanan, nagasakyanan ka. Nagkabalay ka. Nakagraduate ka. Disciple na dati, pero ginaamat-amat ni Lord. Sabat ang imo nga mga pag-ampo. So, anong result? Guilt, despair, and suicide. Nga kaya nagkaroon sa mga pagpiling sila ng identity. Sila nga tawag. Tungod kay wala na sila na rooted. Sino ba sila atubangan sa Ginoo? Kung tanaw natin, si Esau, anak siya ni Isaac. Our forefathers. Even Samson, grabe nga strength ang gihatag ni Lord. In the later part, sa itong pagpangalagad, sometimes malagpat kita, ano ta atubangan sa Ginoo? Ano nga nang atong nga identity? Child of God. Child of God. Even the prodigal son. Ani? Forgot he was a son. Kag most of the time, ang mga anak sa Ginoo, amo ni ang malimtan. Anong ginhimo sa prodigal son sa Luke 15? His identity, a beloved son. What happened? He believed freedom meant leaving the father. Ay, hindi ako magsimba para may mukong gawas nun. Ay, hindi ako magpangalagat kay Lord para magkaroon ko sa freedom. Tama ba na? Tama ba na kung hindi ka na mangalagat kay Lord, magkaroon ka sa freedom? Tama na or mali? Tungod kay kung gawas ka sa presensya ni Lord, dito ang grabe nga. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So ang real freedom ara sa presence ni Lord. So what happened? Sa prodigal son. Kung ito, prinsipe siya, iyang pagkaon, gabi ka mga the best. Labot ang punto nga, nagpakaon siya sang baboy. Tikatiman siya sang baboy. So kung tanawan natin, i-compare natin, grabe ang plano ni Lord, the best. Pero sometimes, magawas na sa plano ni Lord. Kaya may kaugulingon na nga plano. But what happened to the prodigal son? Ano ginagawa niya? I am no longer worthy to be called your son. Sometimes, pag makasalata, no? Malimtan mo natin ang atong tawag. Malimtan natin ang atong nga identity tungod sa sala. But hey! Tama na nga pag-condemn sa imong kaugalingon. Gipasaylo ka na sa Ginoo. Napikpikay mo katapat, gipasaylo ka na sa Ginoo. Ang anak sa imong likod, sa tubangan mo, gipasaylo ka na sa Ginoo.
No more condemnation in the presence of the Lord. No more guilt in the presence of the Lord. Because God already forgive. Gipasaylo ka na ni Lord. So natabo, atong prodigal son, nagbalik siya sa iyang mga papa, sa ilang panimalay, kag ginambalik gani, Lord, nag-practice siya. Ngayambal niya, pag mag-abot siya, nakasala ko sa Ginoo, kag nakasala ko sa imo. Sa iyang mga papa, physical father. Pwede lang nga mahimo ko nga ulipon. Pero ano ang ginimo sa iyang papa? Nagpaabot sa dugay nga panahon. Kag samtang nga nakita ang iyang anak, sino nagdalagan? Ang anak o ang papa? Ang papa. Remember, nga ang Ginoo nga ginaserve naton, ang papa nga ara sa langit nagpaabot lang sa aton. May mga kabukaton kita. Apa, nagpaabot lang aton nga amahan sa langit nga magpalapit kita. Kasi may problema. Amen! Sino yung problema? Amen. Amen! Diba? Nagpaabot lang ang papa naton sa langit nga magpalapit kita. Grabe ka bukas ang iyang kamot. Wide open arms. No? And sa time na nakita niya layo pa lang ang iyang anak, nagdalagan ang papa. Na-restore ba ang pagkaanak sa prodigal son? Na-restore. Okay, tagaan siya sang singsing, sang robe nga mahalalon, sang bagong sandal. Ibig sabihin, the identity nga kung ano siya, na-restore. Ang mali mo katapan, God wants to restore you. So gusto ni Lord nga ma-restore kita. The next identity nga gusto ni Lord, nga mabalaan natin, we are the soldier of Christ. Ang mali mo katapan, you are a soldier of Christ. Sige, open your Bible in 2 Timothy 2:3-4. Ikaw kag ako, sundalo to ni Kristo. Tungod kay sundalo ni Kristo, may aras ang gera, permi. Tama? So may struggle. So ang sundalo ni Kristo, hindi pwede nga wala struggle. Hindi pwede nga wala gira. Sundalo gani. Ibig sabihin, may gira. May pakig-away. No, 2 Timothy 2:3-4. Okay, basahon natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus. Wow. No one serving as a soldier can involve in civilian affairs. He wants to place his commandment first. So daw, kaya himo man nga sundalo ni Kristo, dapat hindi kita mag-compromise. Sige karon Lord, ano ko Lord, sundalo pa din kay Lord's Day. Pero the rest of the day, Lord, ano ko Lord, nang hindi ko sundalo. Okay lang, please ko sa mga children, islo din nyo sa children's room. Okay, wala pa ito natapos ang children. We are the soldiers of Christ. Ang mga sundalo, actually, ang mga sundalo, always lang ready. May asa yung tawag na call of duty. Pag ipatawag sila, hindi sila magbalibad. May birthday man na, may patay man na, may bunyag man na, may kasal man na. Baka man na yung asawa, may aras may tawag na call of duty. Kita may amatas ang duty nga dapat gampanan. What is our duty? To become soldiers of Christ. Hindi kita sang mga taong wala sang tumong matag-adlaw. Our purpose everyday na mapakita si Kristo sa kanyang kinabuhi. Sa eskwelahan, anak ka sa Ginoo. Sa balay, anak ka sa Ginoo. Sa trabaho, anak ka sa Ginoo. Sa negosyo, anak ka sa Ginoo. Hindi pwede nga sa simbahan na ka anak sa Ginoo. Ang gusto ni Lord, diin man ka mag-abot. Diin man nga teritoryo ka ginapadala ni Lord, anak ka sa Ginoo. Because that is your identity, hindi na madula sa imo. Tungod nahimo kang anak ni Lord, nahimo man kang sundalo ni Lord. Always ready. Kung ipa-share ka, ay next month lang, di pa po ready.
Tuloy ka na nalagad. Dapat be ready. In season or out of season, be ready. Ang kapitbahay mo, mapatay na. Gatiya na. Kalapadawaton ka na, kabalo ka man ng padawaton, ang lapit na mapatay. Wala, hindi makontak si leader. Wala, hindi makontak si ano patay. Ako masing padawat ka ron. Napatay na lang, may napadawat. Be ready. Because you are a soldier. May aras ang pakigubat. May nagchismis sa imo. Ano imoon mo? Chismis mo man? Chismis niya. Tayo lumapaw, chismis ko yun. Lapawad. No. Soldier ka ni Lord. You have the duty to silent. Nanimon mo, i-silent mo ang mga accusation. Sometimes, anak sa Ginoo hindi hilig sa confrontation. Hindi hilig din ang atubangon mismo ang tao nga nag-istorya kada sa palibot. But ang gusto ni Lord, na mabalaan natin ang aton nga identity. Hindi lang ka child of God, sundalo ka ng Kristo. Ang sundalo, always ready. Hambalin mo katapat, be ready. Basi karon ikaw pawalihon. Tama? No? Basi karon ikaw ipa-share, ikaw ipa-lead, no? Be ready. Ayaw balibari ang tawag sa Ginoo. Number 2, disciples of Jesus. Number 3, we are disciples of Jesus. So, paano dumabalaan nga tuod na nga disciple ni Lord? John 13:34-35. Anong ginhambal diri? A new commandment I give you, love one another. Di ba may alas sa'yo tawag sa simbahan, no? Peace be with you. Ba? Meron yung maginambal nga, inig ka ng magkurutod nga gugba. Holy kiss. May aras ang holy kiss. Nga man kinahanglan nga magigma ay kita sa matagisa. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples. Mabalaan gali ang tuod-tuod nga disipulo sa Ginoo kung may aras ang paghigugma. Wala kasing pagdumot. You are a true disciples of Jesus kung love mo ang imong parents, kung love mo ang imong bana, love mo ang imong asawa, love mo ang imong anak, love mo ang imong isig katao, kay tuod mo mas naghihigugma, imo sila nga laktan kag sangyawan. Amen? Amen? I love ko din si Papa. Pero kina-lead ka ni Lord Gashiran. Ay Lord, di lang anay. Diba? The Word of God says in John 14:15, pwede natin i-flash screen. If you love me, obey my command. Ang tuod-tuod, ginahigog maigsoon. Hindi lang naman sa baba nga, I love you, Lord. Pero wala nang tuman. I love you pa. Pero nakitaan mong iya nga kinabuhi, ara sa kangit-ngit. Ara sa kadulog. I love ko ako ng mga manghod. Pero wala mo ginabira. Pagpangalagad si Ginoo. I love ko ako ng mga anak, pero ginapabayaan mo lang. Wala sa disiplina. Parents, I tell you, ang pinakadako nga achievement sa kinabuhi, amo ang ma-assure ang anak sa tinglan sa Ginoo. Pahinumdumi sila. Medyo makita nyo, wait lang, yung iyang pagpangalan kay Lord, medyo hindi na balance. Remind them. Kaya ang tuod ng paghigugma, ginabira mo ang isang katao sa tinglan sa Ginoo. You become true disciples of Jesus kung nahigugma kayo nilang sa bakbak, but through action. Pinaagi sa action. I hope and I pray nga klaro ni sa aton tanan. Ang ating identity dira sa Ginoo. Number 1, we are the son of God. Glory to God, ay mo tang anak sa Ginoo. Pinaagi sa pagtuo at magdawat sa iya. Ano pa? We are, number 2, we are the soldiers of Christ. In season or out of season, be ready. Because you have a call of duty nga ginatawag. Hindi pagbalibari ang tawag sa Ginoo.
Especially ang pag-share sa mayong balita. We are the soldiers of Christ. We endure suffering, but glory to God, may Ginoo kita nga madinaugon. Tungod kay si Jesus, nabanhaw siya after 3 days, He reigned, He became victorious, mahimo man kita nga victorious. Sa mahimo ka tapad, you are victorious. Mahimo ka nga madinaugon. In every aspect sa imong kinabuhi, ano man ang mga ginaagian mo karon, mahimo kang madinaugon. And number 3, we are the disciples of Jesus. Ang tuod nga disciples ni Jesus, mutuman sa iya masugo. Anong sugo niya? Higugma ang imong isip ka. Ang tuod nga nahigugma sa isip ka tao, siran niya sa gugma sa Ginoo. The love of Jesus. So in conclusion, John 15:16. Ano ang John 15:16? Kita ba ang nagpili sa Ginoo? Or ang Ginoo nagpili sa aton? So nagpili sa aton? Si Lord. No? Tanaway mo katapad, karapat dapat ba na siya nga pilion sa Ginoo? Nag-fail kita many times. We are sinners. No? Sometimes, ano ta ka nang ginabitray natin si Lord. Actually, we are doomed to hell. But glory to God, gipilit sa Ginoo. Sa akong nga perspective, hindi na karapat dapat gipilion sa Ginoo. But in the sight of the Lord, karapat dapat ka na. Kay sukad pa sa sinugdanan, gipili ka na sa Diyos. Ang bagay sa Ecclesiastes, He put eternity in the human heart. Dili sa kasing-kasing nga gibutang ang eternity. John 15:16, let us read it together. 1, 2, 3, go. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Sa isa ko naton, hindi kita ang nagpili kay Lord, but si Lord ang nagpili sa atin. Hinumdumi, hindi kita ang nagpili sa Ginoo, pero ang Ginoo nagpili sa atin. Naging pilitan ni Lord. Kaya nakita ni Lord, nganing nahangol ka sa Ginoo. Diba kagiri, naganda kita sa Hosanna. What is Hosanna means? What is Hosanna means? Lord, buligi ko. That is Hosanna. Lord, rescue me. Kag nakinanta ni Lord, tong time nga nangayo ka sa bulig. At sa magipili ka sa Diyos. Hindi kita ang nagpili kay Lord, pero si Lord ang nagpili sa ato. Naputang ba sa kung nga huna-huna ka one day, Lord, dili nga iglesia, Lord, dili ko magsimba. Naputang ba? Naputang ba sa tumuno na nga one day, Lord, magkita ko si ano ni, si ako ni, wala. Pero gipili ka sa Diyos. Kaya nakita ni Lord ang samad sa imong kasingkas. Nakita ni Lord, galing ninahangalan ka sa guidance, sa encouragement, nakita na sa Ginoo. Pag ano ang sugot ni Lord? Wala lang kaging tawag, wala lang kaging pili, and appointed you to go. Wala lang ka naghimo nga anak sa Diyos, pero may ara ka sang dapat himuon bilang isa ka anak sa Diyos. Go. Hambalang imo katapad, go. Lakat. Share. Sangyaw. Encourage. No, hindi ka pa kanang totally dependent or independent. Then ask your leader, buligi ko. Ask the Lord, pangayuan na sa Ginoo, Lord. Baguha ko na kasing-kasing, Lord. Na magkaon ni siya, Lord, sa kasing-kasing sa mga kalag. Sa mga tao nga nagula. Go and bear fruit. No? So we have discussed it already, no? Sa dugay nga panahon, pero i-discuss natin balik. Meron sa dalawa ka bunga nga gusto ni Lord nga maangkon nato. Na gina-expect ni Lord sa aton, na nahimot ang anak sa Ginoo. Number 1 fruit is our character.
the fruit of the Holy Spirit. The love, paghigugma, joy, kalipay. Love, joy, peace, kalinaw. Ang kalinaw nga mahatag sa kalibutan. Makabaka ka ba sa kalinaw sa Changi? Patience, mailog. That's why pailubi ang dakong nga plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pailubi ang dakong nga saad sa Ginoo sa imong kinabuhi. Because sama sa Word of God, it will be fulfilled. It will be accomplished. Mahitabo ang dapat mahitabo. Matuman ang dapat matuman. Kindness. Ipakita ang imo nga pagkamaayo tungod kay na imo kita nga anak sa Ginoo. We are likened to the image of the Lord. Gentleness. No? Anang malulu. No? Pero kita kay high pitch pero no? No? Pero may mga gat. No? Pero may nagkataghul. No? Pero may high blood. Goodness, ang pagkamaayo ipakita sa ibang na tao. Kaniya, this is the reality of life. Pag pamilya nato ng isa ka tao, maayo ta. Pero pag hindi natong pamilya, anong word nato, hindi ko man na-printing. Tama mali. Diba? Pwede. Printing mo na ay. Diba? Ang una ang ginambal sa quote and quote sa tao. Tapos sa Word of God, mahimo kang maayo. Mahimo namang ba kang maayo sa mga tao nga maayo sa imo? Wala tasang kinaibahan sa iba. That's why the cross, ano ang nag-signify sa cross? Or ano ang simbolismo sa cross? In this vertical line, di ba vertical pataas? That is our love to the Lord. We love the Lord with all our heart, mind, soul, strength. And we love the people. No? Nga kaya, no, nadupagid si Lord. No? It symbolizes the good people and the bad people. Wala nagpakamatay si Lord para lang sa mga tao na matarong. Nagpakamatay si Lord para man sa mga tao na hindi matarong. Kag amo nang labaw, magipakamatyan sa Ginoo. Alam mo sa Word of God, wala ko naglakat sa mga tao nga wala sing sakit. Apa, naglakat ko sa mga tao nga may arasang sakit. So kung mahigugma kita sa mga tao nga nahigugma lamang sa aton, wala kita kinaibahan sa ibang nga tao sa kalibutan. Nakabalin mo katapat, pamangkutan mo katapat. Sinong imong kaaway subo? Sinong kaaway mo subo? Basi nakatapat mo, kaaway mo na. Pambalin mo katapat, no? Higugmay mo kaaway. Budlay no? Tama? Budlay, higugmaon ang kaaway. But that is the word of the Lord. Goodness, gentleness, faithfulness, pagka matinud-anon. No? Papa, no? Mahimo kang matinud-anon sa iyong mga pamilya. Ikaw karon nga nangalagad ka, mahimo kang matinud-anon sa Ginoo. Nag-eskwela ka, mahimo kang matinud-anon sa mga tao nagapa-eskwela sa imo. No? Kaya nagapa-eskwela ka tarong, eskwela tarong, hindi kasi absent. No? Gamay-gamay absent, sa tulo ko absent. Unto ko absent, agbuhit ka. Lagi kita sina makuha ang honor. Kaya sige absent. Mahimong matinud-anon. And of course, self-control. No? Control sa mind, control sa emotion, control sa bakbak. Nga ginahambal ni Lord. Tungod kay Drita Palakat, perfection. Bang bata nga, di siya nga pangalagad man siya, hindi man siya amos na. Perfection gani, wala pa dali, pero into perfection. That's why may aras ang ginaproseso si Lord. Amo ning ginaprocess sa ato nato nga character. Number 2 na fruit nga gina-expect Lord, people, disciple, tao. Glory to God kung ang imo nga mga anak ara na diri subong. Salamat sa Ginoo, that is your first disciple. Kung may mga assignment pa man si Lord nga
Palakat sa imo, then, lakting na. Huwag kayo nagpapaabot lang na sila. Okay? Balik ta, John 15:16. Fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. May ginapangayo ba ta kay Lord? Taas ka mo sa may ginapangayo kay Lord. Amen! No? Ang anak makagraduate, glory to God, nakagraduate na. No, ang anak makapasa sa board exam, glory to God, nakapasa na, makatrabaho, di ba? Talagang may ginapangayo ta kay Lord. Pero may ara sang dapat naton gahimo. No, parang matarog naton ang kamot sa Ginoo, aton anay nga tandugo na iyang kasingkas. Before mag-move ang kamot ni Lord, ipamove ang iyang heart. No, in order nga ma-move ang iyang kamot. So paano ma-move ang kasing-kasing sa Ginoo? Pinaagi sa pagtungkol. And whatever you ask in my name, I will give it to you. Anak ka sa Ginoo, sundalo ka ni Kristo, disipulo ka ni Jesus. Pag ang gusto ni Lord, mahimot lang ang mapinunga. Pag kung ano man ang imo ang ginapangayo kay Lord, iyangan ka. At ginahangyo pang tanan sa pagpalindog. Today, as you close your eyes, as you bow down your head, as we pray this prayer, in order for us na ma-restore kita sa aton nga identity as a child of God, himuang nga kini nga pag-ampo halin mismo sa imong nga tagipuso. Sulod sa imong nga tagipusoon, imo ni siya nga ampuon. Hindi tungod lang nga nang hinahanglan ka sa Ginoo, but because siya ang Ginoo nga nagtawag at nagpili sa imo na mahimo niya anak. Can we pray this prayer? Just follow after me. Amahan ko nga ara sa langit, Amahan ko nga ara sa langit, balaan ang imo nga pangalan. balaan ang imong kapangalan. Ako si, iyang baling pangalan, Crystal Din L. Evitada. Nagapangayo ko sang pagpasaylo Kaya ko sa mga sa tanan nga sala nga akong nga nahimo. Sa huna-huna, sa pulong, sa binuhatan. Umpisa karon Lord, ikaw na ang maghari sa akong nga kinabuhi. Kay ginadawat man ta ka, isip nga akong nga Dios, kag personal, nga manuluwas. In Jesus' name. Amen. Karon nagsuon, abri ang imong mga baba, pasalamati ang Ginoo, nga iya kang gitawag at iya kang gitpili. Pasalamati si Lord nga nahimo kaniyang anak. Pasalamati si Lord. Kaya anuman kadako ang imo nga sala kaniadto, kinpili gyapon ka sa Dios. Maging sino ka man noon, pinili ka ng Panginoon. Ipursue ka ni Lord. Kipakamatyan ka sa Ginoo. And as you close your eyes, just take time in the presence of the Lord. Siguro makahambal ka nga, hindi ko makafocus, Lord, kay gahod ang palibot. I hope and I pray that you will be still in the presence of the Lord. Kana nagagahod sa palibot, igsoon, amo na nagasunod sa imo karon. Kung hindi ka magpadayon sa imo nga tawag, paano na lang sila? Kung hindi ka mag-stand sa imo nga tawag, paano na lang sila? Today, open your mouth and begin to thank the Lord. Pangayua kay Lord ang kalipay sa pagpangalaga. Open your heart to the King of Glory.
Kung may mga panahon nga nahimo na kita nga selfish, ang aton lang ang kaugalingon, ang aton nga ginaisip, manghayop kita pasaylo tubangan sa Ginoo. Lord, pasaylo kami, Lord, sa mga panahon na naging kami na selfish. Pasaylo kami, Lord, sa mga panahon, Lord God, na ginaisip ko lang, Lord, ginaisip lang naman, Lord, ang among nga kaugalingon nga kalima, kaugalingon nga gusto. Isa, Lord, malipat kami, Lord, sa mga butang nga makapalipay sa iyo. Malipat kami, Lord, sa amon, O God, nga identity as a child of God. Malipat kami, Lord, sa amon nga tawag na kami galing sundalo ni Kristo. Kami imong gitawag, Lord God, isip na imo nga anak. Isip na imo nga sundalo. Isip na imo nga disipulo. That every heart praise the name of the Lord. As King David said, bless the Lord, O my soul, and forget not. Bless the Lord, O my soul, and forget not. Ayaw kalimti ang imong mabubuhat samtang magtanon pa ikaw. Even karon, may alak ka naman sa mga gray hair, hinumdumi ang Ginoo na nagbuhat ka ninyo. Ipataas ka rin si Lord sa iyong mga kinabuhi ito. Kung may mga problema ka man na ginaagian karon, hinumdumi nga ang Diyos na bahaw kay sa tanan. Abrihin ka mo kasing-kasing ay ang hari ko sulong. And as a gesture, na kita nagapangayo pasayo sa Ginoo, kita nagapaubos, pwede ba natin ibayaw ang atong mga kamon? Pwede ba natin itaas ang mga kamon? Lord, this is, O God, a gesture of divine rescue. Lord, buligin kami sa mga butang, Lord, lang masarap, Lord, buligin kami. Sa mga panahon, Lord, kinagaduha-duha kami, buligin kami. Sa mga panahon, Lord, napuno kami sa kabalaka, buligin kami. Sa mga panahon, Lord, ang amin ako ng pinaka-the best, kahimuon amo ang pagpunta sa pagpangalagan, pahinumdumi kami, Lord, na ang tuod, kakagawasan, nila lamang sa imo ang presensya makaplagan. Lord, nagapangayo kami sa bulig, Lord. Kami mga butang, O God, kaamo nga ginaagian nga hindi na lamang kaya. May mga pressure, O God, may mga problema, may mga kawadon, may mga circumstances, may mga kabalaka, pagduha-duha, may mga kadumot. Lord, may mga butang, O God, nga sa subang, Lord, ginangharga sa aming kasingkas. Nagapaubos kami sa imong mga tubagan. We humble ourselves before your throne, O God. Hallelujah. I speak that you will impart your heart to your people today. And this is the ultimate desire of your people to be with you in eternity.
man worship the Lord. Ipagaasa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang matag liriko na imong ginakanta, ginatiman sa Ginoo. You're worthy to be praised. You're asking for your help, Lord. Sa Heavenly Father, sakitan mo, Lord, ang sulod sa kasing-kasing sa iyong mga panasan. Sakitan mo, Lord, na sila nang hinahanglan. Sakitan mo, Lord, ang matag-cry out, O God, sa ilang at nag-ipasok. We are asking your help. Nagapangayo kami sa bulig, Lord, na kung wala ikaw, wala din kami isang sarangang makita. Bilang papa, bilang isa ka amahan, bilang isa ka inahan, bilang isa ka anak, bilang isa ka negosyante, trabahante, estudyante, Lord God. Bilang isa ka bataan, Lord. We are asking for grace. We shout grace in the name of Jesus. Nga amon nga masarangan na Diyos. Ang mga pagsulay nga amon nga ginaagian. Ang mga pagdilaw sa kinabuhi nga amon nga ginaagduman. We shout grace, O God, nga makatuman kami, Lord God, sa imo nga sugo, Abba Father. We shout grace, Lord, nga amon nga magampanan, O Diyos, ang amon nga pagkatinawag kag pagkapinili bilang isa ka anak sa Diyos. We shout grace, Abba Father, ng amon nga pagpangalagan, Lord, hindi lang asta diri sa kalibutan, pero amon ka nga makakupod dito sa ikaduwang ang kinabuhi, Lord. Ikaw, Lord, ang magabalaan sa imo mga katauhan. Sila ang imo ang karnero. Sukad pa sa sinugdahan. Na ikaw man ang nagtawag kag nagpiling sa ila. Ikaw man ang pagdayon na nagagiya sa ila. Sa tamang kadala. Salamat po, Diyos, na imong tugutan, Abba Father, na imong tugutan, Lord, na ilang makitaan, O Diyos, ang mga butang na wala pa nila makitaan, Abba Father. You will allow them to see things in your perspective. Makakita sila, O God, sa mga katauhan, Lord, mga tao, Diyos, nga nanginahanglan sa iyong mga giya, nanginahanglan sa iyong mga presensya. You will allow them to hear what the Spirit of the Lord is saying. Ila, Lord, mabatian, O Diyos, ang iyong mga tingo, ang iyong mga mensahe. You will allow them to feel your heartbeat. Masinatian nila, Lord God, ang sunod sa imo kasing-kasing. Your heartbeat are those people nga ara sa kanipin, nga nadula sa imo nga tiilan.
Salamat o Dios nga ilang nga batingon o Dios ang imo nga kasing-kasing nga nagahibig para sa mga kalag. I pray about Father, imos lang ihugan, Lord. The same anointing nga imong gibukbo, Lord God, kay Jesus. Nga nakatuman siya, Lord God, even sa iyang kamatayon sa cross sa Calvary. Anoint us, Lord, na kami man makatuman, kami makapadayon, we will endure until eternity. Bless your people, because you are the God na source of blessing. You will bless every works of the hands of your people. You will protect them, O God. I decree and I declare, O God, that the wildfire of protection, O God, be upon them. Diin man sila maabot sa ilang mga tiil, O Diyos. Ang imo nga gugma, ang imo nga kalinaw, ang imo nga grasya, mag-aupod sa ila. And today, Lord God, ang panalangin, Lord, nagdideklara ni Moses, O God, sa inyong katawan Israel. Today, Abang Father, on behalf of our senior pastor, Reverend Martin Rola, under this umbrella, Zion Transformation Community Church, ang Ginoo magapanalangin sa inyo. I decree and declare that you will become fruitful. There will be increase sa matag aspeto sa inyong kinabuhi. I declare the priestly blessing. May the Lord bless you and protect you. At itaas ito mga kamot. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. I declare shalom. Nothing lacking, nothing broken, nothing missing. Favor after favor, breakthrough after breakthrough. And the peace of God will be multiplied over your life. Salamat o Diyos. Ay padayon, Lord, ikaw magabukbok sa imong mga panalangin. Masinatian o Diyos sa imong mga kanakan na ikaw ang Ginoo nga gamhanan kag milagroso sa kanan. Walay angay kanimo, Diyos. No one can compare who you are, for you are the same yesterday, today, and forever. And Lord, as we give to you our clap offering, Abba Father, amang ginabalik o Diyos, talang dungog, pagpasalamat, Abba Father, kanimo lamang amahan. Ang tanan nga anak sa Diyos, magasiling sa Amen and Amen. Happy Lord's Day, everyone. Ang ginahangyo tanan sa pagpunto.